Nagbabala ang Washington na handa nitong direktang targetin ang pinakamataas na liderato ng Iran habang patuloy na pinalalakas ang presensiyang militar nito sa gitnang silangan, isang hakbang na naglalagay sa rehiyon sa bingit ng bagong krisis na maaaring lumampas sa saklaw ng nukleyar na diplomasya. Ang pahayag ay hindi simpleng retorika. Ito ay sinabayan ng paglalapit ng mga barkong pandigma, mga sistemang pangdepensa laban sa misil, at karagdagang air assets na nagpapahiwatig na ang opsyong militar ay hindi lamang contingency kundi aktibong bahagi ng estratehikong kalkulasyon. Kasabay nito, iginiit ng Tehran na naghahanda ito ng panukalang tugon matapos ang serye ng negosasyon tungkol sa programang nukleyar, habang ang White House ay naglatag ng malinaw na mensahe: makipagkasundo o harapin ang mas mabigat na kahihinatnan. Ang tensiyong ito ay hindi lamang pag-uusap tungkol sa enrichment levels o inspeksyon. Ito ay tungkol sa kredibilidad ng deterrence, rehiyonal na impluwensiya, at katatagan ng pandaigdigang kaayusan ng seguridad. Ayon sa mga ulat mula sa mga opisyal ng Estados Unidos, ang pagpaplano militar ay umabot na sa mas mataas na antas ng detalye. Kabilang sa mga opsyon ang pag-target sa mga individual na lider ng militar at seguridad bilang bahagi ng limitadong operasyon na naglalayong pahinain ang command structure nang hindi agad nagpapasimula ng malawakang digmaan. Ang ganitong taktika ay sumasalamin sa modernong doktrina ng precision targeting na ginamit sa iba pang conflict zones. Gayunpaman, ang ganitong hakbang ay nangangailangan ng mataas na antas ng intelligence accuracy at nagdadala ng panganib ng hindi inaasahang eskalasyon. Ang pag-neutralize sa isang mataas na opisyal ay maaaring magpahina sa operational coordination ng Iran, ngunit maaari rin itong magbunsod ng malawakang retaliation mula sa mga proxy network sa rehiyon, kabilang ang mga armadong grupo sa Levant, Iraq at Yemen. Ang Tehran, sa kabilang panig, ay nagpapakita ng estratehikong duality. Sa pampublikong pahayag, iginiit ng mga opisyal na diplomatiko na naghahanda ang bansa ng bagong panukala upang ipagpatuloy ang negosasyon at maiwasan ang direktang sagupaan. Sa parehong panahon, pinapanatili ng Iran ang kakayahan nitong magpakita ng deterrence sa pamamagitan ng ballistic missile program, drone capability at maritime harassment tactics sa Persian Gulf. Ang dual approach na ito ay naglalayong mapanatili ang leverage sa negosasyon habang naghahanda sa pinakamasamang senaryo. Ang tensisyon ay lalo pang tumindi ng ipahiwatig ng Washington na isinasaalang-alang ang limitadong strike bilang paraan upang pilitin ang Tehran na sumunod sa mga kahilingan sa nukleyar at seguridad. Sa estratehikong pananaw, ang limitadong operasyon ay maaaring magsilbing coercive signal na naglalayong baguhin ang kalkulasyon ng Iran nang hindi nagdudulot ng full-scale war. Ngunit ang kasaysayan ng gitnang silangan ay nagpapakita na kahit ang kontroladong aksyon ay maaaring magbukas ng chain reaction ng retaliatory strikes, pagtaas ng presyo ng langis, at destabilization ng mga kaalyado ng Estados Unidos. Ang rehiyonal na implikasyon ay agarang naramdaman. Ang mga estado ng Gulpo ay tahimik ngunit malinaw na nag-a-adjust ng kanilang security posture, pinatitibay ang air defense integration at pinapalakas ang maritime surveillance. Ang mga pangunahing shipping lanes sa Persian Gulf at Strait of Hormuz ay muling naging sentro ng pag-aalala dahil kahit limitadong tensiyon ay maaaring magdulot ng pagkagambala sa daloy ng enerhiya. Para sa mga bansang umaasa sa imported na langis, kabilang ang maraming ekonomiya sa Asya, ang anumang pagkaantala ay may direktang epekto sa presyo ng enerhiya, inflation at supply chain stability. Sa Europa, ang sitwasyon ay tinitingnan sa lente ng enerhiya at seguridad. Ang mga lider ng Europa ay nangangamba na ang bagong eskalasyon ay maaaring magdulot ng panibagong volatility sa energy markets at magpalala sa umiiral na krisis sa cost of living. Kasabay nito, ang kontinente ay nahaharap sa tanong kung hanggang saan nito kayang suportahan ang estratehiya ng Washington kung ang tensisyon ay mauuwi sa mas malawak na sagupaan. Ang Russia ay nanawagan ng pagpigil at diplomasya habang nagbabala na ang bagong pag-atake laban sa Iran ay maaaring magpalala ng tensisyon sa buong rehiyon. Ang Moscow ay may malinaw na interes sa pagpigil sa destabilization ng gitnang silangan, hindi lamang dahil sa geopolitical alignment nito sa Tehran, kundi dahil ang kaguluhan ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pagbabago sa global energy markets.
Sa parehong panahon, ang Russia ay nagpapanatili ng ugnayang militar sa Iran, kabilang ang kooperasyon sa naval exercises at defense technology na nagpapakita ng lumalalim na estratehikong relasyon sa gitna ng presyur mula sa kanluran. Ang China, bagaman mas tahimik sa retorika, ay may malinaw na stake sa katatagan ng rehiyon. Bilang pangunahing importer ng enerhiya mula sa gitnang silangan, ang Beijing ay may interes sa pagpapanatili ng open sea lanes at predictable supply chains. Ang posisyon nito ay kadalasang nakatuon sa diplomasya at economic engagement, ngunit ang anumang malawakang eskalasyon ay maaaring magtulak sa Beijing na gampanan ang mas aktibong papel sa diplomatikong arena. Sa loob ng Iran, ang panlabas na presyur ay nakapaloob sa mas malawak na isyu ng pambansang soberanya at rehiyonal na impluwensiya. Ang pamunuan ng bansa ay matagal nang tumatangging isuko ang kakayahan sa enrichment bilang simbolo ng teknolohikal na kakayahan at estratehikong deterrence. Gayunpaman, ang patuloy na parusa at limita sa ekonomiya ay nagdudulot ng panloob na presyur. Ang inflation, limitadong akses sa pandaigdigang merkado, at pagbawas ng kita mula sa enerhiya ay naglalagay ng strain sa ekonomiya na maaaring magtulak sa mas pragmatikong posisyon sa negosasyon. Sa Washington, ang estratehikong kalkulasyon ay hindi lamang nakatuon sa Iran kundi sa mas malawak na credibility ng deterrence. Ang kakayahang magpakita ng determinasyon ng hindi naglulunsad ng malawakang digmaan ay kritikal sa pagpapanatili ng reputasyon ng Estados Unidos bilang security guarantor. Gayunpaman, ang anumang miscalculation ay maaaring magpalakas ng anti-American sentiment sa rehiyon at magbigay ng bagong momentum sa mga armadong grupong sumasalungat sa presensiya ng kanluran. Ang kasalukuyang sitwasyon ay naglalarawan ng isang rehiyong nakatayo sa pagitan ng diplomasya at deterrence. Ang bawat galaw ng isang panig ay sinusukat laban sa potensyal na tugon ng kabila. Ang limitadong aksyon ay maaaring magdala ng strategic advantage, ngunit maaari ring magbukas ng pintuan sa hindi kontroladong eskalasyon. Sa puntong ito, ang krisis ay lumampas na sa teknikal na usapin ng nuclear enrichment. Ito ay naging pagsubok sa pandaigdigang kaayusan ng seguridad, sa kakayahan ng diplomasya na pigilan ang paglipat mula sa tensisyon tungo sa direktang sagupaan, at sa kakayahan ng mga kapangyarihan na pamahalaan ang kompetisyon sa isang multipolar na mundo. Habang nagpapatuloy ang negosasyon at tumitindi ang presensiyang militar, ang gitnang silangan ay muling naging sentro ng pandaigdigang atensyon. Ang mga susunod na hakbang ng Washington at Tehran ay hindi lamang magtatakda ng direksyon ng rehiyon, kundi maaaring magtakda rin ng bagong balangkas para sa pamamahala ng mga krisis sa hinaharap. Habang tumitindi ang tensiyon sa pagitan ng Washington at Tehran, mabilis na sumunod ang isang serye ng reaksyong militar at pampulitika na nagpalawak sa saklaw ng krisis lampas sa gitnang silangan. Sa Europa, sa Indo-Pasipiko at maging sa Arctic approaches ng Hilagang Amerika, ang mga senyales ng heightened alert posture ay nagsimulang lumitaw. Ang krisis ay hindi na lamang tungkol sa Iran. Ito ay nagiging bahagi ng mas malawak na estratehikong kompetisyon kung saan ang bawat rehiyon ay nakaugnay sa isa't isa sa pamamagitan ng seguridad, enerhiya at balanse ng kapangyarihan. Sa loob ng gitnang silangan, ang posibilidad ng limitadong strike ay nagbunsod ng mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng mga kaalyado ng Estados Unidos. Ang Integrated Air Defense Network sa Gulpo ay pinahusay ang data sharing at early warning protocols habang pinalakas ang maritime patrols upang bantayan ang critical na shipping lanes. Ang Strait of Hormuz ay muling naging focal point ng pandaigdigang pag-aalala. Kahit hindi magsimula ang aktwal na labanan, ang pagtaas ng risk perception ay sapat upang magdulot ng volatility sa insurance rates, shipping costs, at oil futures markets. Sa parehong panahon, ang Iran ay nagpapatuloy sa pagpapakita ng deterrent capability. Ang ballistic missile arsenal nito, pati na ang fleet ng armed drones at fast attack craft ay nananatiling pangunahing elemento ng asymmetric strategy. Ang Tehran ay may kakayahang gumamit ng layered response, direktang aksyon, proxy retaliation o maritime disruption. Ang estratehiyang ito ay hindi nakatuon sa conventional superiority kundi sa pagpapataas ng gastos at panganib para sa kalaban, isang diskarte na matagal nang ginagamit upang balansehin ang military asymmetry.
Ang mga proxy network na may kaugnayan sa Iran sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ay nagiging kritikal na variable. Sa Iraq at Syria, ang presensiya ng mga armadong grupo ay naglalagay sa mga base ng kanluranin sa loob ng operational reach. Sa Yemen, ang kakayahang targetin ang shipping route sa Red Sea ay nananatiling potensyal na pressure point. Ang ganitong dispersed deterrence architecture ay nagpapahirap sa anumang limitadong operasyon na manatiling kontrolado. Samantala, ang krisis ay nagaganap kasabay ng patuloy na digmaan sa Ukraine na nagdaragdag ng panibagong dimensyon sa pandaigdigang seguridad. Ang Kyiv ay nag-anunsyo ng mabilis na paglago sa sektor ng defense technology at potensyal na pagbubukas ng limitadong export ng defense goods at serbisyo. Matapos ang mga taon ng pag-angkop sa full-scale conflict, ang Ukraine ay nakabuo ng kakayahan sa drone systems, missile integration, battlefield software at tactical innovation. Ang interes mula sa Europa, gitnang silangan at ilang estado sa Asya ay nagpapahiwatig na ang karanasan sa aktwal na digmaan ay nagiging komersyal at estratehikong asset. Gayunpaman, malinaw ang posisyon ng Kyiv na ang pangunahing prioridad ay manatiling sapat ang supply para sa sariling sandatahang lakas. Ang posibleng export ay nakatuon sa partnership, joint production at technology sharing kaysa mass weapon sales. Ang ganitong modelo ay maaaring magpabilis ng integration ng Ukraine sa Western defense supply chains habang pinapalakas ang interoperability. Kasabay nito, nagpasya ang Washington na palawigin ang mga parusang may kaugnayan sa krisis sa Ukraine. Pinananatili ang legal na balangkas na naglalarawan sa Russia bilang patuloy na banta sa seguridad. Ang hakbang ay nagpapakita ng continuity sa estratehikong pressure habang nagpapatuloy ang diplomasya. Para sa Moscow, ang mga parusang ito ay hindi lamang pang-ekonomiya kundi bahagi ng mas malawak na estratiya ng containment. Ang mga karagdagang hakbang mula sa ilang bansang kanluranin ay naglalayong higpitan ang enforcement laban sa tinatawag na shadow fleet na ginagamit upang iwasan ang oil price restrictions. Ang pagpapalawak ng sanction lists laban sa mga barko, individual at financial facilitators ay naglalayong limitahan ang kakayahan ng Russia na mag-navigate sa mga restriksyon sa enerhiya. Gayunpaman, ang epekto ng ganitong hakbang ay hindi ganap na linear. Habang pinipigilan nito ang revenue streams, nagdudulot din ito ng alternatibong trading networks at financial routes na nagpapakita ng adaptability ng sanctioned economies. Sa Indo-Pasipiko, ang seguridad ng himpapawid ay muling naging sentro ng atensyon matapos matukoy ang presensiya ng mga strategic bomber at escort fighters ng Russia sa loob ng Air Defense Identification Zone malapit sa Alaska. Ang agarang pagtugon ng pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at Canada ay nagpakita ng kahandaan ng NORAD na magpatupad ng layered surveillance at rapid interception capability. Ang mga ganitong insidente ay hindi bago, ngunit ang pagtaas ng frequency at ang kasabay nitong pandaigdigang tensiyon ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan. Ang patrol missions ng Russia sa internasyonal na airspace ay legal sa ilalim ng internasyonal na batas, ngunit ang mga ito ay nagsisilbing strategic signaling. Para sa Moscow, ang pagpapakita ng long-range aviation reach ay nagpapatibay ng deterrence posture. Para sa Hilagang Amerika, ang tuloy-tuloy na monitoring ay mahalaga upang mapanatili ang situational awareness at airspace sovereignty. Ang paglitaw ng sabay-sabay na tensyon sa gitnang silangan Europa at Hilagang Pasipiko ay nagpapakita ng interlinked security environment kung saan ang mga regional flashpoints ay may kakayahang magdulot ng ripple effect sa pandaigdigang sistema. Ang paggalaw ng isang kapangyarihan sa isang rehiyon ay may implikasyon sa kalkulasyon ng iba sa ibang lugar. Sa ekonomiyang pandaigdig, ang kombinasyon ng geopolitical tensions at potensyal na disruption sa energy supply routes ay naglalagay ng pressure sa inflation outlook at global trade stability. Ang mga merkado ay sensitibo hindi lamang sa aktwal na digmaan kundi sa risk perception. Ang pagtaas ng insurance premium sa shipping, pagtaas ng fuel costs, at volatility sa currency markets ay mga agarang epekto na maaaring maramdaman kahit walang aktwal na sagupaan. Sa perspektibo ng Pilipinas at ng mas malawak na Timog Silangang Asya, ang mga kaganapang ito ay may konkretong implikasyon. Ang rehiyon ay umaasa sa stable sea lanes para sa kalakalan at enerhiya.
Ang anumang disruption sa Persian Gulf o Red Sea shipping corridors ay maaaring magpataas ng presyo ng langis at magdulot ng domino effect sa transportasyon, pagkain at manufacturing costs. Bukod dito, ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan ay maaaring mag-redirect ng strategic attention at resources na may implikasyon sa seguridad ng Indo-Pasipiko. Habang lumalawak ang saklaw ng krisis, malinaw na ang kasalukuyang yugto ay hindi simpleng confrontation kundi isang stress test sa kakayahan ng pandaigdigang sistema na pamahalaan ang sabay-sabay na tensisyon. Ang interplay ng deterrence, diplomasya, economic pressure at military signaling ay bumubuo ng komplikadong kapaligiran kung saan ang maling interpretasyon o miscalculation ay maaaring magbunsod ng mabilis na eskalasyon. Sa puntong ito, ang mga pangunahing aktor ay patuloy na naglalakad sa manipis na linya. Ang bawat deployment, bawat pahayag at bawat diplomatic move ay sinusuri sa lente ng credibility at risk. Ang krisis ay nananatiling bukas sa maraming direksyon, de-escalation sa pamamagitan ng negosasyon, pagpapatuloy ng stalemate o hindi inaasahang paglala dulot ng chain reaction ng aksyon at tugon. Habang nagpapatuloy ang sabayang tensyon sa gitnang silangan, Europa at Hilagang Pasipiko, lalong nagiging malinaw na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi lamang serye ng magkakahiwalay na krisis, kundi isang magkakaugnay na stress test sa pandaigdigang kaayusan ng seguridad. Ang paglalapit ng puwersang militar, pagpapataw ng parusa, pagpapakita ng deterrence capability, at paglawak ng defense partnerships ay bumubuo ng isang kapaligiran kung saan ang strategic signaling ay halos kasing halaga ng aktual na aksyon. Sa ganitong konteksto, ang bawat galaw ay may implikasyong lampas sa agarang teatro ng operasyon. Sa gitnang silangan, nananatiling kritikal ang balanse sa pagitan ng deterrence at de-escalation. Ang Estados Unidos ay patuloy na nagpapakita ng kakayahang magsagawa ng precision operations habang sabay na pinapanatili ang diplomatic channels. Ang Iran naman ay nagpapakita ng kakayahang magresponde sa iba't ibang antas mula sa direktang aksyon hanggang sa paggamit ng proxy networks. Ang ganitong layered deterrence environment ay naglalayong pigilan ang kalaban sa pamamagitan ng pagtaas ng potensyal na gastos ng anumang pag-atake. Ang rehiyonal na estado ay patuloy na nag-a-adjust sa kanilang security posture. Ang mga bansa sa Gulpo ay pinalalakas ang integrated missile defense at pinapahusay ang maritime domain awareness upang masubaybayan ang anumang pagbabanta sa shipping lanes. Ang Israel ay nananatiling alerto sa posibilidad ng multi-front escalation habang ang Jordan at iba pang estado ay nag-iingat laban sa spillover instability. Ang rehiyon ay nagiging mas militarisado hindi dahil sa aktwal na digmaan kundi dahil sa anticipation ng posibleng eskalasyon. Kasabay nito nananatiling kritikal ang Persian Gulf at ang mga karatig na ruta ng enerhiya sa pandaigdigang ekonomiya. Ang risk perception lamang ay sapat upang magpataas ng presyo ng insurance, magdulot ng pag-aalangan sa shipping schedules, at magpataas ng volatility sa energy markets. Para sa mga ekonomiyang umaasa sa imported fuel, kabilang ang maraming bansa sa Asya, ang anumang pagkaantala sa daloy ng enerhiya ay may direktang epekto sa inflation, transport costs at industrial output. Sa Europa, ang pagpapatuloy ng digmaan sa Ukraine ay nagbago sa istruktura ng seguridad ng kontinente. Ang patuloy na parusa laban sa Russia ay nagpapakita ng determinasyon na panatilihin ang pressure habang hinaharap ang pangmatagalang hamon ng energy diversification at defense spending. Ang pagpapalakas ng defense industrial capacity ay naging pangunahing prioridad. Ang mga bansang Europeo ay naglalayong bawasan ang dependency sa external suppliers at palakasin ang regional production upang matiyak ang strategic autonomy. Ang Ukraine mismo ay nagiging laboratorio ng modernong digmaan. Ang mabilis na pag-unlad ng drone warfare, electronic warfare adaptation, at battlefield software integration ay nagbigay ng bagong modelo ng defense innovation. Ang interes mula sa iba't ibang bansa sa Ukrainian defense technology ay nagpapakita na ang karanasan sa aktwal na labanan ay nagiging pundasyon ng bagong industrial partnerships. Gayunpaman, ang patuloy na digmaan ay nangangahulugan na ang Kyiv ay kailangang balansihin ang pangangailangan ng sarili nitong depensa at ang potensyal na pang-ekonomiyang benepisyo mula sa kooperasyon sa industriya.
Sa Moscow, ang presyur mula sa parusa at paghihigpit sa pandaigdigang sistema ng pananalapi ay nagdulot ng pagbabago sa istruktura ng ekonomiya at kapangyarihan. Ang mga elite na dating nakadepende sa pandaigdigang financial networks ay lalong umaasa sa domestic power structures. Ang pagtaas ng state control sa ilang strategic sectors at ang kampanya laban sa katiwalian sa antaas ng burokrasya ay naglalayong patatagin ang sentral na awtoridad. Gayunpaman, ang ganitong konsolidasyon ay nagdadala rin ng panganib ng institutional rigidity at limitadong flexibility sa harap ng pangmatagalang presyur. Sa Hilagang Pasipiko, ang patuloy na presensiya ng long-range aviation patrols ng Russia malapit sa Air Defense Identification Zone ng Hilagang Amerika ay bahagi ng mas malawak na pattern ng strategic signaling. Ang mabilis na pagtugon ng pinagsamang command ng Estados Unidos at Canada ay nagpapakita ng kahandaan ng integrated defense systems. Ang mga ganitong insidente ay hindi nangangahulugan ng agarang banta, ngunit nagpapakita ng patuloy na kompetisyon sa strategic reach at situational awareness. Ang paglitaw ng magkakasabay na tensiyon sa iba't ibang rehiyon ay nagpapakita ng paglipat mula sa unipolar patungo sa multipolar na kaayusan ng kapangyarihan. Sa ganitong kapaligiran, ang mga rehiyonal na krisis ay hindi na nananatiling lokal. Sila ay nagiging bahagi ng mas malawak na strategic contest. Ang interdependence ng enerhiya, kalakalan, teknolohiya at seguridad ay nangangahulugan na ang mga ripple effect ay mabilis na nararamdaman sa buong mundo. Para sa Pilipinas at sa mas malawak na Timog Silangang Asya, ang ganitong kapaligiran ay may malinaw na implikasyon. Ang rehiyon ay nakasalalay sa bukas at ligtas na sea lanes para sa kalakalan at enerhiya. Ang anumang destabilization sa gitnang silangan o Red Sea routes ay maaaring magdulot ng domino effect sa presyo ng langis, transportasyon at supply chains. Ang pagtaas ng pandaigdigang tensiyon ay maaari ring mag-redirect ng strategic focus ng mga pangunahing kapangyarihan na may implikasyon sa balanse ng seguridad sa Indo-Pasipiko. Bukod sa enerhiya at kalakalan, ang pagtaas ng geopolitical competition ay nagpapataas ng kahalagahan ng maritime security, domain awareness at defense modernization sa rehiyon. Ang kakayahang subaybayan ng maritime activity, protektahan ang critical infrastructure at makibahagi sa regional security cooperation ay nagiging mahalagang bahagi ng pangmatagalang katatagan. Sa pandaigdigang ekonomiya, ang kasalukuyang tensisyon ay naglalagay ng presyur sa mga merkado na sensitibo sa risk perception. Ang volatility sa energy prices, shipping insurance at currency flows ay nagpapakita na ang geopolitical stability ay mahalagang salik sa economic predictability. Ang mga estado at pribadong sektor ay lalong naglalagay ng emphasis sa supply chain resilience at diversification upang mabawasan ang vulnerability sa external shocks. Sa puntong ito, ang pandaigdigang sistema ay nahaharap sa isang prolonged pressure environment. Walang agarang indikasyon ng malawakang digmaan, ngunit ang sabay-sabay na tensiyon ay lumilikha ng kondisyon ng strategic fatigue kung saan ang patuloy na alert posture ay nagiging bagong normal. Ang ganitong kalagayan ay naglalagay ng presyur sa mga budget ng depensa, sa kapasidad ng diplomasya at sa kakayahan ng mga lipunan na harapin ang pangmatagalang kawalang katiyakan. Ang hinaharap na direksyon ng sitwasyon ay nakasalalay sa kakayahan ng mga pangunahing aktor na pamahalaan ang kompetisyon nang hindi ito nagiging direktang sagupaan. Ang diplomasya ay nananatiling mahalagang mekanismo upang maiwasan ang miscalculation, habang ang deterrence ay patuloy na ginagamit upang pigilan ang agresibong hakbang. Sa pagitan ng dalawang puwersang ito, ang pandaigdigang kaayusan ay patuloy na hinuhubog. Ang kasalukuyang yugto ay nagpapakita na ang seguridad sa ika-21 siglo ay hindi na maaaring unawain sa pamamagitan ng iisang rehiyon o iisang krisis. Ito ay isang network ng magkakaugnay na presyur, interes at kalkulasyon. Sa ganitong kapaligiran, ang katatagan ay hindi lamang bunga ng lakas militar kundi ng kakayahang mag-angkop, makipag-ugnayan at magpanatili ng balanse sa gitna ng patuloy na pagbabago. Sa harap ng patuloy na tensisyon, ang pandaigdigang komunidad ay nananatiling nasa yugto ng paghihintay. Naghihintay kung ang diplomasya ay mananaig, kung ang deterrence ay mananatiling epektibo,
o kung ang isang hindi inaasahang insidente ay magpapasimula ng bagong yugto ng eskalasyon. Sa ngayon, ang mundo ay nananatiling nasa pagitan ng krisis at katatagan, at ang mga susunod na hakbang ng mga pangunahing kapangyarihan ang magtatakda kung saan ito tutungo.